the God who is powerful. And sinabi ng Bible, God created, it speaks of something that only God could do. God, who is the creator of all things, is powerful. Una, He was presented. Kahit anong tanggi ng tao na walang Diyos, sayang ang kanyang pagsasalita. Pinakikita na niya ang kanyang kamangmangan tulad ng sinabi ng Bible, the fool had said in his heart. Nakamamangha po ang gawa ng Diyos, mga kapatid. Listen. At science would tell us this, ang ating katawan po ay binubuo ng 300 billion cells. Bawat isa sa atin. The known universe has more than 10 billion light years across. The complexity and the vastness overwhelms sinumang tao, yet God spoke. When God said, let there be light, let there be fowls in the air, fish in the sea. And it was so. So He made all things out of nothing. Kung titignan niyo, mga kapatid, hindi mo kayang ipaliwanag paanong yung intricacy, yung napaka-complicated na uri ng yung relo na disusi. Hindi po pwedeng ang mga bagay ni nagsama-sama na lang ng kusaron. Hindi po pwedeng lang na yung mga part doon ay nagtipon-tipon lang doon. Then all of a sudden naging relo. No. Kung merong watch, merong watchmaker. Kung merong tao na nilikha, merong lumikha sa tao. So, things don't just happen. Lahat ng bagay na nakita natin, nilikha ng Diyos. And as we look around, we see the evidence everywhere that He is the God of might, miracle-working God, and He is powerful. The God who is presented, the God who is powerful, the God who is purposeful. So para tayo matuto ng pagiging makakalikasan, the foundation should be knowing God, na ipinakilala ng Biblia na si Kristo Jesus, yung Diyos na yun napakamakapangyarihan, siya lumikha na lahat ng bagay. John 1:3, kundi kay Kristo, wala ho tayo lahat. Siya po ang Creator. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the triune God created everything. Thirdly, the God who is purposeful. And He has reason. Bakit niya nilikha ang kalangitan? Bakit niya nilikha ang lahat ng bagay? Revelation chapter 4:11, He created all things for His pleasure. Nilikha niya para sa kanyang kaluguran. To praise Him. Romans 11:36. Nilikha niya lahat ng bagay for His delight. Hindi siya lumikha ng mga bagay para saktan, sirain. Di tulad ng mga tao na pagkatas mag-anak, anakan, ang sinuman, bubugbugin, sisirain ng buhay. Di tulad ng mga bata na pagka binila ng laruan, sinisira. Piniperwisyo. Hindi kagaya ng ibang tao na pagka nagkaroon konting bariyang kinita, iinom, isusugal, ipanda-drugs. No. God created all things for His pleasure at minamahal niya po ang kanyang nilalang. Ang tao lang na kanyang nilikha ang nagpipilit na lumayo sa kanya. The trees would show how they praise God. They lift their leafy arms as if they were saying, purihin ng Diyos. The waves in the sea as if they're saying, salamat sa Diyos. So we were made by God to praise Him, not to praise ourselves. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya, pangalagaan na kayong nilikha na para sa ating pakinabang. And yet we destroyed it. God created all things, good things, for our enjoyment. Pang-apat, the God who is personal. Yung Diyos na lumikha na lahat ng bagay, although He is a spirit, pero nung siya magkatawan tao, nakita siya ng tao. When Jesus walked on the earth, they saw God walking on the earth. When Jesus walked on the water, they saw God walking on the water. When Jesus wept, they saw God wept. When Jesus did so many miracles,
Nakita nila ang Diyos gumagawa mismo ng miracle by their naked eye. And that God is a personal God. He can be your personal God. He can be your God living inside. Ang gagawin lang po ng tao, magbabalik loob sa Kanya, hihingi ng tawad, magsisisi ng kasalanan. Ang Diyos po ay intelligente, may damdamin, may kalooban. Hindi siya isang puwersa lamang. Ang Diyos po ay may damdamin, may emotion, may kalooban. Sabi ng Bible, in the beginning, God, the Elohim, the compound singular, the Father, the Son, and the Holy Spirit created us according to His image and likeness. Siya na ating Diyos ay punong-puno ng kalakasan, kapangyarihan. He is the unlimited, powerful, our God, whom nothing is impossible, is always there to keep His word. So ang Diyos po ay personal mong pwede makilala. Paano? By faith in Christ. Siya ang matapat nating manlilika. 1 Peter 4:19 na pinili, ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Giving every one of us an innate awareness of Himself. Nagparamdaman Diyos sa atin. Nagpakita ang Diyos. Romans 1:19 and 20. Si Kristo nung nagkatawan tao, ipinakilala niya ang Diyos Ama. John 1:14. At nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, siya na nagdusa sa Kalbaryo, isinugo niya ang kanyang spirito sa ating mga puso. Hindi niya nilikha ang lahat ng bagay, tas iniwanan lang niya ito. No. Andun malasakit siya. He made it. He made everything. And He will look after it. Titiyakin niya at tinitiyak niya na kanyang nilikha ay sa kamay o mapapangalagaan ng kanyang pinagkakatiwalaan. So this powerful, personal, purposeful God made you and I na mayroong dahilan. And He is going to watch over us. And He is going to take care of you and His creation. So ano dapat natin gawin? Huwag nating sirain ang kanyang nilalang, ang kanyang nilikha, lalo ang kalikasan. So how do we care for the creation of God? So para maingatan ang mga nilikha ng Panginoon, to protect the nature, 3 ways. Reduce, reuse, recycle. Simply, cut down on what we throw away. Kaysa itapon kung saan-saan ang basura, ibulsa muna. Ilagay sa dapat pagtapunan. Sinisikip ng mga tao, non-biodegradable, biodegradable. So, reduce. Cut down on burning plastic. We can volunteer sa community cleanups. Mag-i-involve tayo sa mga tree planting, caring for the watershed, paglilinis ng kapaligiran. So, pag hindi naingatan ang ating kalikasan, tayo po mapeperisyo. But kung ito maingatan ang kalikasan, they would provide food, they would provide oxygen. Magtipid din tayo sa tubig. Kung pwede nga lang ma-recycle yung baha, gawing inumin. At matuto po tayong mag-iwas, gumamit ng mga plastic. Gumamit tayo ng mga reusable shopping bag. Gumamit tayo ng mga LED lights, mga simpleng bagay. Do not send chemicals sa mga waterways. So we are called to preserve His creation. Sa Genesis 2:15, God placed man in the Garden of Eden, ang sabi, upang kanyang alagaan at ingatan. Simpleng mga kilos, simpleng mga paalala, keeping our environments clean. Huwag maging gawi yung dura ng dura kung saan-saan. Proper trash disposal. Hindi tayo aso na pagka nakasumpo ng iihi, pupunta sa kanto iihi. May kwento nga ako nadinig, hindi ko alam gano'n katotoo. Dumalaw daw sa Pilipinas ang isang presidente, di umano ng Amerika, at nakasakay silang dalawang leader sa sasakyan papunta sa Malacanang, habang daan minapansin yung Amerikano na umiihi doon sa pader. Sabi ng Amerikano sa presidente natin, it's so bad. Hindi dapat ginagawa ng tao yan. Nakasisira yan.
Napahiya yung ating Pangulo. Kung ba't naman talaga ang tao ay nasanay sa ganon, kung saan maabutan, doon umiihi. Pagka nag-rally, nagkakalat ng kalat ang pinaglilinis, pamahalaan. Sabi ng Presidente raw, kakaya talaga. Pero pag ako nakapunta ron, baka rin nakita ko yun. Nagpunta di umano yung Presidente ng Pilipinas doon sa Amerika. At on the way to the White House, sa basan sa kotse, magkasama sila. At minakita yung Presidente ng Pilipinas. Minakita na umiihi sa kanto. Pinitigan niya ng camera, pinakita sa Presidente, kita mo na, meron din pala sa inyo yan eh. Sabi ng Presidente ng Amerika, hindi, nakita ko yan, pinacheck ko yan. At alam mo kung sino yun? Pilipino. Kung totoo man yun, talaga mga kapatid, nakakaya ho. Yun lang tambutso na maingay, yung inuman na kaingay-ingay, mga walang patumanggang pagsasayang ng buhay, resources, paano natin asang pagpapalain ng Diyos ang bayan. So, tayo po ay tinatawagan ng Panginoon na ingatan ang ating kalikasan. Sa Psalm 115:16, the heavens belong to the Lord, but He has given the earth sa tao. At nais ng Diyos na kanyang nilikha ay musbong. At hindi lang po tayo mga kapatid ang nilikha o nilalang na nangangailangan ng buhay o mabuhay sa lupa. When we pollute the land, the sea, the air, yung action ng taong iyan ay sumisira ng ibang nilalang ng Diyos. Mga hayop, mga puno. Kailangan po nilang mag-survive. Yung ating maling kilos laban sa kalikasan will lessen their ability to survive and grow. Basahin natin ang talata. Psalm 104 verse 10 to 15. Sabi po ng Biblia, siya'y nagsusugo ng bukal sa mga libis, nagsisiagos sa gitna ng mga bundok. Sila'y nagpapainom sa bawat hayop sa parang nagpapatid-uhaw ang mga mailap na hayop. Sa tabi nila ay nagkaroon ng kanilang tahanan ang mga ibon sa impapawid. Sila'y nagsisiawit sa mga sanga. Kanyang dinidilig ang mga bundok mula sa kanyang silid. Ang lupa'y busog sa bunga ng iyong mga gawa. Kanyang pinatutubo ang damo para sa mga hayop. Ang gugulayin sa paglilingkod sa tao upang siya'y maglabas ng pagkain sa lupa at ng alak, yung kayatas na prutas na nagpapasaya sa puso ng tao at ng langis upang pasilangin ang kanyang muka at ng tinapay na nagpapalakas sa puso ng tao. Itong talatang ito at marami pang iba nagpapatunay the ecosystem should be balanced para makinabang ang lahat, tao, hayop, kagubatan, ingatan. So hamon sa atin, Genesis 2:15, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan, ingatan. We are our brother's keeper and we are God's creation keeper. Sabi ng Diyos, alagaan at ingatan ang kalikasan. Hindi wasakin at nakawan. Sabi ni Guy McPherson, if you think environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money. Sabi namin ni Moses Henry Cass, we do not inherit the earth from our ancestors. We borrow the earth from our children. Nakakapangilabot po. Pag ating kalikasan ngayon, iwasak na. Paano na susunod nating henerasyon? May God help us and may God have mercy. Tulungan po tayo ng Panginoong Diyos. Ingatan ang kalikasan. Discipline should start from us. God bless you and may God keep you all safe. Ipag-pray po natin patuloy ang ating mga kaibigan. Si Sir Joey Babaran and family. Ganyan din po si Sir Fernando Datic and family. Sama niyo rin po si Sir Jodrick Benedictus and family. Of course, sama niyo rin po sa panalangin ang pamilya ni Lieutenant Colonel Dale Allen Batle na nasa Bicol. Also, again, pray for Squad 240, Patrolman Jason Reville, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Ligardo, Police Staff Sergeant Jomar Malik, Police Staff Sergeant Adio Burgess. Sama niyo po sa panalangin si Police Staff Sergeant Rudolph Cesar Ramos. Ganyan din si Police Master Sergeant
Ryan Garcia, si Police Chief Master Sergeant Wilray Guillermo, sa amin niyo po sa panalangin na aming Assistant Squad Leader, si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and of course ang ating Deputy po ng Santa Maria, si ating Squad Leader na si Police Major Romeo de Guzman. Pagpalain ka ng Panginoon, always stay safe, and may God bless us all, lalong to sa parang ng kasakunaan. Until next time, salamat po.